Isa sa tumatak sa sinabi mo sa akin during that hearing is there's a need to define ano ba ang fake news kasi nga kay eto sila nag-iimbestiga na dito sa paglaganap ng fake news kung wala naman tayo talagang clear parameters na kung ano ba talaga ang papasok dito na you can call fake news. At sinasabi mo nga yung ibang mga balita time bound, maaaring, di ba? May fake news na time-bound. Yun ang gusto ko na, sa umpisa po natin, my first question, can you expound on that? Na sa iyong saloobin, sa iyong paniniwala, ano ba ang fake news? Ano ba ang tatawaging fake news? Ano yung ibig sabihin na time-bound? Yan. Opo. Ganito, by the word news, kailangan po isa siyang pagpapahayag na iisipin ng tao, ito ay pahayagan or pinahayag ng isang media or mainstream media na kumpanya. So either television yan, o broadsheet, or kahit online, pero news media siya. Ibig sabihin, it comes with all what mainstream journalists say na meron silang brand behind it. It is not social media. Kasi ang social media, hindi naman kadalasan nagpapahayag as though sila ay isang news company. So, kailangan pag fake news, or kaya nga gagamitin natin yung fake dahil pinapahayag as though it were released by a reputable or mainstream media or yung mga ganon. So meron tayong Article 154 sa Revised Penal Code for false publications. So dito kapag may nagpahayag at nagpanggap na balita itong pinapahayag nila na nakakaapekto sa interes ng bayan, yan po ay pinaparusahan. In other words, mayroon po tayong batas on fake news. Hindi hindi pa ito na di-discuss ng ating mga mambabatas. Imbis na ma-discuss 'yon ay hinihimay nila yung mga posts ng mga vloggers. So medyo malayo po kung ang parameters natin ay yung interpretation ng term na fake news. So, minsan din po, kasi naging malaking debate na ito sa ibang mga bansa. Correct. Diba? Kahit ang mainstream media, meron silang mga tabloids. Diba? Yung mga tabloids, sensationalize naman yung balita. At minsan, hindi mo alam kung totoo o hindi. Yung mga nanganak yung isang alien o nanganak ng aso, may mga ganon. Pero, inaalaw siya. Inaalaw yung mga ganon na pagpapahayag kahit doubtful yung authenticity ng balita. So, dapat sumisentro ang diskusyon sa mga ganon. Yung time-bound na aspeto, attorney. Ano po yan? Yung time-bound. Yung binabanggit nyo na time-bound. May mga diskusyon kasi on matters that we accept na factual. Bagha na siya ngayon pa lang. So, halimbawa, noong panahon nga ni Galileo, ang pagkakaintindi nila, ang buong solar system, walang solar system, nasa gitna ng sistema ay yung mundo natin at ang araw ang umiikot. So, nagkaroon ng discovery panahon ni Copernicus, tapos in-expound ni Galileo, pero nagalit ang simbahang Katoliko, sinensor siya, at hinaus arrest. Hanggang sa mamatay siya, naka-house arrest siya. 600 years later, nag-apologize ang simbahang Katolika sa ginawa nila, pero yun yung naging turning point ng paghihiwalay or sa madlang tao, matagal nang nagumpisa, yung paghihiwalay ng science sa religion. So, kaya namin ginagawang example yon dahil ang katotohanan, pag by definition, pag naririnig natin yung diskusyon ng ating mga kongresista, sinasabi nila, o kaya even yung mga opisyalis ng executive, it's as though ang katotohanan ay absolute. Kahit sinong philosopher magsasabi sa inyo, ang pursuit po ng katotohanan ang kaya lang ng tao. Kasi kahit ang katotohanan, minsan ito mismo ay nagbabago. So, search, kahit pag sa diskusyon, pag sinabi ninyo, you have to publish the truth, yung definition mismo ng katotohanan ay malaking debate na. So,
Oo. mahirap yung i-center nyo yung discussion on what is the truth. Kasi kahit ngayon, yung mga philosophers, thousands of years after the discussions began, hindi pa rin tayo nagkakasundo on the immutability and what this truth is. Let's get together.